Hello guys! Welcome and welcome back to my channel. This is Jennifer Alicando once again and kasama namin si Damaris dito sa Thanksgiving Fellowship ng Philippine Values Education Tatawag Program. po ako ng coordinators. At syempre, kailangan hindi lang siya, mayroon siyang bibigyan para magbigay ng mga testimonies about the good things that God has been doing in the respective areas. Wala si coordinator na bumati ng kayo magkailangan. Pakilala po kung pag-eskwelahan ang inyong pinaglilingkuran, no? Tinuturuan ng ating values education. At syempre, magdala po kayo, tawag kayo ng dalawang miyembro na magte-testify ng Pilipinas sa Diyos. At kung ano po yung nangyari din sa mga estudyante. May kuha ko sa kanya para gawin naman sa Pasig. So we had the orientation, pivot orientation and workshop sa Pasig last year of March. Attended konti lang taga Pasig actually, pero marami. May mga taga-Mandaluyong na pumunta rin, may mga taga-Rizal and other from NCRs, Quezon City as well. After nun, let me just share kung paano kami nag-start ng PVEP sa Pasig. So, kasi nung marinig ko po ang PVEP sa Amono, nag-create po ng passion para sa akin to reach out to the schools. Pero prior kasi sa PVEP, involved na rin ako sa campus ministry. Pero nagpastor ako just recently dito sa Pasig. Sabi ko, may dalawang eskwelahan malapit sa amin. Nagkaroon ako ng heart for campus ministry. So PVEP is God's answer para mabuksan ang aming campus ministry sa Pasig. So after po ng workshop ng February, I worked on and coordinated sa Pasig Division Office ng June, and by the grace of God, September, it took 2 to 3 months bago na i-release yung advisory ng Pasig City DepEd Office para mabigyan kami ng kapahintulutan gawin ang pagko-coach sa buong city ng Pasig 1 to 12. Makita pa lamang po nila yung curriculum. Nabasa po ito ng superintendent and assistant superintendent. Pinatawag po kagad ako para po tanggapin namin yung advisory niya. October, we started in one school lang muna, sabi ko, kasi hindi pa on board ang buong Pasig. Kaya alam niyo po, every time nakausap ko si Pastor Ray and Pastor Lilibet, na-encourage ako na dito sa Taguig, solid ang PVEP. No? In a short time, solid ang mga pastors sa PVEP. Tapos, balita ko pa nga, hindi na kayo isang association dito No? Sa amin, isang association lang kami, pero hindi pa kami masyadong solid. So, sabi ko, sige, gagawin muna nating modelo yung isang school. So, ginawa po namin, kasama ko po yung aking simbahan lang, ginawa namin modelo po yung isa pong school. Kaya lang, medyo, merong konting may konting struggles kasi once a month lang kami binibigyan ng pagkakataon. So, following since October, once a month lang. However, ito pong last month, I think last March lang, pinatawag kami ng DepEd Pasig. Sabi sa amin ng DepEd Pasig, Pastor Jordan was there also. In-encourage kami, sabi sa amin, bakit doon kayo sa school na yun nagpunta? Bakit hindi sa isang school na ito? Hindi ko naman minamalit yung school na yun, pero kasi mababa yung meron silang karakter na tinatawag Pero ito, inire-recommend ko sa inyo. Pero, sabi niya, pero ganito, I have a proposal. Sabi niya, why not allow us na gamitin, i-adapt ang PVEP curriculum at magpapatawag kami ng citywide, elementary up to high school ng mga teachers, values teachers, para magkaroon ng orientation sa lahat ng mga school ng buong Pasig. So sabi ko, hindi ako nakakuha na masyadong buy-in sa mga pastors, pero ngayon, ang DepEd na mismo ang nagtutulak po sa amin. Kaya this coming August po, matutuloy na po yung Pastor Jonathan, ito po yung ating pong
buong Pasig po yun. Sponsor na daw po nila ang venue, sponsor nila ang certificate, sponsor din po ng DepEd, yung pong memo. Maghanap na daw kami ng sponsor para sa pagkain. Yun ang sabi sa amin. Pero thankfully, another blessing din po para sa amin sa Pasig, BOC, Bless Our Cups, may mga BOC po rito na kausap ko kanina. BOC, Bless Our Cups, NCR, this coming Saturday po, nag-sponsor po ng isang malaking PBEP orientation and workshop this coming Thursday sa Rizal High School naman po. So lahat po ng mga BOC, kaya sinamantala na rin po namin ito sa Pasig Ministerial Association of Alliance na maging on board. Kaya this coming school year, I do not see any reason para hindi maabot ng Ebanghelyo ang buong Kapasigan. Amen. So, ako po, with high expectation and trusting the Lord, na next year, o bilang Panginoon, meron po ulit tayong PBEP, NCR orientation, marami na po mga taga-Pasig makakasama ninyo. Sa kayo, dalawa lang po kami. But again, thank you for welcoming us. Thank you po, Pastor Jonathan. Isa pang blessing po, hindi ko lang kung nakaka-attend po kayo yung kung lagi pong merong binibigay ang PBEP na mga workshop online. Ang laking blessing po yan sa akin personally. Kasama ang dalawa lang po kami, si Brother David, ang kasama ko po na nagpapasok. Thank you po, PBEP. God bless PBEP NCR. Thank you. Brother Menen, we're so blessed. What a privilege, no? Sa amin lang, lagi ko pong dala sila, Pastor Ray at Sister Lilibet. Sila po ang parang bodyguard ko eh. Nainsecure ko pag mag-isa lang ako. Pag sila kasama, sila yung giant, parang giant saints na kasama ko to my left, to my right. Pastor, saan tayo? Ganun ba? Takas loob. So, Brother Menen, maraming salamat. Yes, best is yet to come. Pakisabi nga natin lahat. Let's declare that. God's best is now. Hindi lang best is yet to come. I believe every minute, every hour, every moment is God's best for us. Hindi yung is yet to come. Ang daming prayers na gano'n. Lord, that your best is yet to come. No. My best is now. Tomorrow is also my best. Amen? Because He is good all the time. Amen? So, ngayon, alam niyo po, we will have Marikina. Mag-umpisa na po ang PBEP Marikina this year. Mag-umpisa na rin po ang naniniwala ko is in Quezon City. Will also begin this year. Ang Manila po, humingi na ng orientation. So, tama ka. Best is really happening now. God is moving with us and ahead of us. So now, gusto ko pong pakilala ang ating host city for this regional fellowship Thanksgiving. Ang ating coordinator here sa Taguig and Pateros in Unity. Tama po ba? Municipality kasi ang Pateros. Tama po. City ang Taguig. Okay, Pastor Ray and Sister Lilibet. Vamos. Blessed afternoon, PBEP coaches and advocates. So it is our pleasure with Pastor Ray to introduce to everyone the school coordinators. So let's start from Pastor. Ito na palitan natin. So mag-testify po yung tatlo lang kung slot na kabigay sa atin, pero recognize natin yung mga school leaders. Yun. Salamat talaga sa opportunity ni Lord, no? Si Pastor Jonathan, talagang kami po yung taga-bitbit ng nakataksilis pagka sa mga sensya. Kaya salamat din sa opportunity na dito sa Taguig ay tinanggap po natin yung ano na ito, PBEP, ginakap po no, ng ating samahan. At nakita naman po natin, ewan ko kung sa mga church nyo ay nasihan o naipag-pray ba, no? O itong PBEP Bahansal Prayer sa mga matagal nilang inaasam na dito, campus ministry. No? So, pero na-acknowledge natin yung mga school coordinator. Ang school coordinator ng Teros muna.
Kaya tawagan namin dito si Pastora Lalaine and Pastora Cheryl. Afternoon po sa ating lahat. So, kami po ni Pastora Che sa Chairman po ng Pateros ay tunay na nagagalak dahil nakasama po kami sa PBEP. At talagang sabi nga po ni na Pastora Lilibet at Pastor Ray na ito po ay answered prayer po talaga ang bawat city ng Pilipinas dahil napakahirap po talaga pumasok sa schools. Kasi ang unang bungad po ay meron pong galing sa division, sa DepEd na po. Pagka meron po nun, wala na po silang say. Pero ang kagandahan po kasi, nung babasa po nila yung curriculum, mas na-impress po sila kasi halos konektado po din sa mga ginagawa nila. Kaya po, bless po ang Pateros dahil meron po mga coaches na sobrang mga sisipak po talaga sa pangkulang po ni Pastora Lalaine. At talaga po, although hindi pa po namin na-saturate ang buong school dahil ang una pong plano namin ni Pastora, tignan muna natin yung ilang school. Mahirap po kasing sisimulan mo hindi mo tatapusin. Mas maigi po na nakakuha ka ng idea dun sa isang school, dalawa, tatlong na generation na magpapatuloy ng church. Yung mga kabataan ko. At naniniwala kami kahit sa murang, kami po lahat ng mga naniniwala tayo, sa murang edad ka, sabi nga turuan mo ang bata habang siya ay bata. At hindi niya makakalimutan ito. Hanggat bata maturuan pa. Kasi kung isa ka na ng iba, di high school na agad, no? Mag-upisa kami sa grade 5. Pag nag-upisa ka sa grade 5, magiging ang loyalty niya nasa inyo. Nasa loob ng church. Kaya salamat po sa Panginoon na naniniwala mo kami. Habang ginagawa natin ito, maraming may involve at maraming pong excited. Excited po yung mga kasama sa church na nakikita nila. Sa church lang natin yung dalawang section po, hindi ko po kinuha lahat dahil hindi po kaya. Ang nakapasok po doon sa loob ng church po namin, nasa 30 po. Sa church po, 30 po bataan. Kaya nga lang talaga na alagaan mo, kailangan mo tignan ang bawat galaw nila. Dahil galing po sa iba-ibang kaugalian. At ito, alam po ito ni Pastoran, alam niyo ba na nung nagulat po ako yung teacher lumapit sa akin minsan, sinabi, meron kang isang kabataan doon na gustong mag-commit ng suicide. Meron gustong mag-commit ng suicide. Salamat sa Panginoon dahil naagapan, at the same time, sinama sa prayer, at nagbago yung ng kabataan ni grade 5 po yun. At nag-expect po ako that this coming year, mahahawakan ko sa grade 6 po yung mahawakan ko. Kaya umaasa po ako na gagamitin po tayo ng Panginoon dito sa ganitong klase ng mga gawain para sa Lord. Purihin po ang Panginoon dahil sa mag-ulit. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!